Sila ay nagpaunlak na magkwento ng kanilang mga karanasan sa loob ng kilusang komunista tulad ni Kalea o Cherry Lane Tawagon na nahimok daw ng kanyang asawang sumapi sa armadong pakikibaka noong taong 2000. Ako yung nag-MPA 2000. Tapos yung naging anak kong babae, yung panganay 2000, iniwanan ko para doon sa asawa ko. Sabi niya kasi, kung mahal mo talaga ako, sumama ka dito sa samahan namin. Di sumama ako. Anong ginagawa niya sa Morong nung oras na yung mahuli kayo? Nagtitraining po ng isang medical para pag-oopera, para halimbawa kung may matamaan sa aming mga kasamahan, para kami na lang gumamot, hindi na dadalhin namin dito sa Manila kasi ang karamihan po, bago namin dalhin dito sa Manila, na-stack muna sa bundok kasi hindi kami makalusot pag may mga checkpoint. Tulad ni Tawagon, isa rin si Ellen Carandang na napilitan ding pumasok sa NPA sa pagsunod sa kagustuhan ng asawa. Siyempre pag asawa ka po ng NPA, iinit ka rin po. So, anong pumasok sa loob at umaming ka na ikaw yung NPA? Yung mga anak ko po, inaisip ko yung mga anak ko, gusto kong makasama. Samantalang si Jeneline Pizarro, 19 na taong gulang, ay umaming mali ang kanyang nagawa. Kasi po, gusto ko na rin pong magbagong buhay kasi ang hirap po talaga dun sa bundok. Tsaka alam ko namang mali po yung ginawa ko eh. Si Valentino Paulino alias Cadeloy ang nagsabing na pag-isip-isip niya ang magbagong buhay na. Yun, isa rin po sa na ako, yung makapagbagong buhay din. Tapos, siyempre, yung pamilya ko, ibig sabihin, makapiling ko rin dahil matagal din na panahon na ako yung parating nasa bundok, parating nag-organize, gano'n. Kaya napag-isip-isip ko rin, nung nandito na ako, na ituloy-tuloy ko na yung pagbabagong buhay na. Samantalang si John Mark Barrientos na umamin ding kausapin ng NPA ay nagpahayag na nais na niyang mamuhay ng tahimik. Mamuhay po ng matahimik sa ngayon dito. Maglingkod sa gobyerno kung pagbibigyan ng pagkakataon. Malaya ba kayo dito sa loob nitong kumpanya ito? Malaya ho naman kami rito sa loob. Hindi ho naman kami yung sinasabi na torture, hindi po naman. Kasi sinasabi ng mga supporters niyo makakaliwa, kayo daw sinasaktan ng mga sundalo rito, tino-torture kayo, ginugulpi kayo, ginugutom kayo. Hindi po naman. Nakain po kami sa tamang oras, sapat yung pagkain namin. Yun. So hindi kayo ginulpi, hindi kayo tinorture, hindi kayo, ibig sabihin, ginugulpi siguro kayo ng pagmamahal at sobrang pagkain dito, kaya ka tumataba. Yun nga po eh. Sila ang 5 sa tinaguriang Morong 43 na nahuli ng Pebrero 6, 2010 sa Morong Rizal ng mga otoridad. Sila ngayon ay sumasailalim sa Social Integration Program ng pamahalaan upang mapagsimula ng kanilang normal na buhay sa lipunan.